Ilang taon matapos ang ikalawang digmaang pangdaigdig, nagsimulang kumalat ang mga kakaibang kwento sa Sitio Bantik, isang liblib na lugar sa bayan ng Siaton Negros Oriental. Ang sitio ay nakatago sa pagitan ng mga bundok. Napapaligiran ito ng makakapal na kagubatan at halos walang kapitbahay sa layong 10 kilometro. Ang lugar ay tila nakahiwalay sa mundo, kaya't kakaunti lamang ang bumibisita rito. Isang gabi ng Nobyembre, si Ricardo na isang magsasaka ay naglalakad pa uwi mula sa bayan matapos magdala ng mga panindang gulay. Bitbit niya ang isang gasera habang tinatahak ang makitid na daan sa gitna ng kagubatan. Tahimik ang paligid, maliban sa ugong ng mga kuliglig at kaluskos ng mga dahon dahil sa hangin. Ngunit sa di kalayuan, naramdaman niya ang tila pagsunod ng mga yabag sa kanyang likuran. "Tao po?" tanong niya habang hinahanap ang liwanag ng paligid. Wala siyang nakitang kahit na sino. Kaya naman muli siya noong naglakad. Ngunit sa pagkakataong ito, mas naramdaman niyang mas malapit na ang tunog ng yabag. Nanginginig siya noon sa takot. Ngunit pinilit nito na huwag magpadala. Nang biglang isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan at ang gasera niya'y biglang namatay. Nang sinindihan niya itong muli sa gilid ng kanyang mga mata, napansin niya ang isang anino na mabilis na dumaan sa mga puno. Pagtingala niya, bumungad sa kanya ang isang kakaibang nilalang, isang babae na may mahahabang kuko, pulang mata at tila kalahating hayop ang anyo. Nakangisi ito habang dahan-dahan na bumababa mula sa puno, na parang asong handang umatake. Natulala si Ricardo, ngunit bago siya makatakbo, naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Mula sa likod, isa pang nilalang ang naroroon, isang matandang lalaki, nakalansay na ang muka, ngunit buhay na buhay ang mga mata. Sumigaw noon si Ricardo, at sa kanyang sigaw, narinig ng ilang taga-sityo ang kanyang boses. Kaya naman isang grupo ng kalalakihan ang lumabas noon para sumugod, dala ang mga sibat at bolo. Nang marating nila ang lugar, wala na silang nakitang Ricardo. Tanging ang kanyang gasera na basag na sa lupa at dugo sa paligid ang naiwan. Pangalan na lang ang umuwi kay Ricardo. Kaya simula noon, tila mas naging madalas ang pagkawala ng mga tao sa sitio. Sabi ng mga matatanda, ang mga nilalang na iyon ay mga aswang na pumuprotekta daw ng kagubatan. Pinaniniwalaan nilang may sagradong bato sa loob ng gubat na nagsisilbing ugat ng kapangyarihan ng mga nilalang na ito. Pagkatapos ng mga pangyayaring yon, isang taon naman ang lumipas. Si Elias, ang anak ni Ricardo, ay nagdesisyon na hanapin ang kanyang ama. 25 taong gulang na noon si Elias, matipuno at may tapang dahil sa galit at pangungulila. Kasama niya ang kanyang kaibigang si Berto, at nagdala sila noon ng mga gamit: buntot pagi, asin, bawang at mga itak. At pagdapo nila sa kagubatan ng Sitio Baltik, kakaibang lamig ang bumalot sa paligid. Ang mga ibon ay tahimik at tila walang buhay ang paligid. Habang lumalalim ang kanilang paglalakad, natagpuan nila ang isang lumang kubo na puno ng alikabok at lumot sa loob. Nakita pa nila ang mga bakas ng dugo sa sahig at mga kakaibang simbolo sa dingding. "Ano ito, Elias?" tanong ni Berto habang nililibot ang paligid. "Isa itong ritual," sagot ni Elias. "Mukhang dito dinadala ang mga tao bago sila ialay," dagdag pa ni Elias. At sa di inaasahan, narinig nila ang isang ungol mula sa likod ng kubo. Agad silang nagtago, ngunit hindi nila inaasahan ang kanilang matutuklasan. Ang ama ni Elias, si Ricardo, na halos walang malay. Nakagapos ito sa puno. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat at tila nilalagnat ito.
Pa! Papa! Sigaw ni Ilyas habang mabilis na pinulot ang tali gamit ang itak. Ngunit bago pa sila makaalis, naramdaman nila ang malakas na hangin na parang ipo-ipo. At sa kanilang harapan ay muli nilang nakita ang babaeng nilalang na nakita ni Ricardo noong 1 taon. Ngayon ay mas nakakatakot pa ito. Ang kanyang balat ay puno ng kaliskis at ang kanyang bibig ay may matutulis na ngipin. Naglabas si Ilyas ng buntot pagi at inihampas niya ito sa nilalang. Dahilan para ito'y mapasigaw at umatras, sinamantala nila ang pagkakataon upang tumakbo. Ngunit sa bawat hakbang nila, parang mas dumidilim ang kagubatan. Hanggang sa mga ilang sandali lamang, sa wakas ay natagpuan nila ang daan papalabas. Ngunit nang sila'y lumingon, nakita nila ang nilalang na nakatingin lamang mula sa dilim, na tila nagbabanta sa pangungusap ang mga mata nito. Pero nagpatuloy na lamang sila noon. Pagdating nila sa bayan, dinala nila si Ricardo sa manggagamot. Ngunit hinang-hina na ito, kaya't bago ito tuluyang bawian ng buhay, bumulong ito kay Ilyas ng, "Bantayan mo ang pamilya natin. Hindi sila titigil." Simula noon, iniwan ng buong pamilya ni Ilyas ang Sitio Bantik. Ngunit ayon sa mga kwento hanggang sa ngayon, nanatili pa rin sa kagubatan ang mga nilalang na nag-aabang sa mga susunod na maglalakas loob na pumasok sa kanilang teritoryo.